dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao. Kasama ang masasamang pita nito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama
sa sino mang taong ang laging adhikain, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa dabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawanis. Siya'y nagtatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." Ang sinagot naman ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Nire-recognize po natin ang inyong pagsusumikap na makapagsimbang kahit na napakaulan ng panahon. Ano ho? Ingat kayo pag-uwi mamaya
magpayong. Ano ho? Kung may payong. O kaya magkulubong ng kung ano man ang pwedeng ikulubong para hindi kayo masyadong mabasa at sipunin. Akala ko tapos na yung ating mga pagninilay tungkol sa pagkilatis, ano? Pero parang extend pa hanggang ngayon. Para kay Apostol Pablo po kasi, parang madali lang ang proseso ng discernment o pagkilatis. Ano ho? Para sa kanya, sa bunga po makikita kung sa banal na espiritu nagmumula ang ating mga gawa. So, ibig sabihin, kung ano ang resulta ng ating ginawa, kung ito ba ay mabuti, nakatitiyak si Apostol Pablo na nanggagaling ito sa Espiritu. At ang tinutukoy po niya, pag sinabi niyang Espiritu, ay ang banal na Espiritu. Pagka naman nakapangbubusabos, nakapang-aabuso, dehumanizing, ang resulta ng ating mga gawa, nakatitiyak siya na ito'y nanggagaling sa kalaban ng banal na Espiritu. So, inisa-isa na po ni Apostol Pablo ang mga gawang bunga ng Espiritu at ang mga hindi bunga ng Espiritu. Hindi ko na po ulitin. Bibigyan din na lang po natin ang kanilang pagkakaiba. Ay malaki ho ang pagkakaiba. Black and white, night and day. Kasi nga, masama, mabuti. Ang mga gawang bunga ng Espiritu ay nagbibigay buhay, samantalang ang mga hindi galing sa Espiritu ay nagdudulot ng pagkasira. Yun ho ang kanilang napakalaking kaibahan. Saan pa nga ba hahantong ang pagkikimkim halimbawa ng pagkapuot at paninibugho, kundi sa kamatayan? Di ba? Palagi kang tense na tense. Meron kang galit sa isang tao, hindi mo mapatawad. Tuwing makikita mo siya o maaalala ang kanyang ginawa, parang bumabalik ka doon sa pagkakataon na kayo ay nag-away. At parang hindi mo lamang naaalala, kundi parang naroroon ka ulit sa pagkakataong yun. E di yung trauma noon na nararanasan mo pa hanggang ngayon ay may masamang epekto sa iyong kalusugang pisikal at psikolohikal. At kung hindi ito maa-address ng tama, ay hahantong tiyak sa kamatayan. Saan naman hahantong sa kabilang banda ang pagsusulong ng kapayapaan at kahinahunan, kundi sa pagtataguyod ng buhay? O hindi ba? Pag matiwasay ang iyong kalooban, edi maalwan ang iyong paghinga. Parang madaling gumalaw. Malawak ang iyong horizon. Hindi ka parang lumiliit ang mundo sa iyo. Na hindi ka pwedeng pumunta doon kasi baka naroon siya, magpangita kayo, edi lumiliit ang iyong horizon. Lumiliit ang space na pwede mong galawan. Tapos yung oras mo sa maghapon at sa magdamag, na-occupy ng mga ganong pag-aalala na hindi kailangan. Meron bang pakinabang sa pag-aalala? Parang wala naman, ano? Pero mga kapatid, okay, alam natin ngayon na sa pamamagitan ng pagtingin sa bunga ng ating mga gawa, nalalaman natin kung ito'y galing sa Espiritu Santo o sa masamang espiritu. Pero bago pa ba tuluyang mahulog sa bunga ng ating mga gawang masama, pwede na po ba nating makilatis muna
kung tayo ba ay malapit ng makagawa ng masama para naman mapigilan natin ang ating sarili. Doon na lang tayo muna mag-focus kasi sa paggawa naman ng mabuti ay di napakabuti, napakaigi noon dahil bago pa magbunga ang iyong ginawang mabuti, kung makikilatis mo na sa iyong sarili na doon yun hahantong, ay di ipagpapatuloy mo, pagpapatuloy yun. Pero sa pagpipigil na makagawa ng masama, paano natin mamamalayan ang ating sarili na malapit na tayong mahulog? Sa tingin ko po, posible ito. Magmalay lang tayo o maging aware kung nasa saan na tayo. Malalaman po kasi natin kung banal na espiritu ang gumagawa sa ating kalooban pag ang ating kalooban ay may tuwa at mahinahon. Pag yun ang naghahari sa ating kalooban, tuwa, hahantong sa malalim na ligaya, kahinahunan, nahahantong sa katiwasayan ng pag-iisip at kalooban, alam natin, Espiritu Santo ang nananahan sa atin. So hindi lang siguro tuwa at kahinahunan, idagdag na natin kung meron tayong tinatawag na gratitude. Yung pagtanaw ng utang na loob. Yung pusong mapagpasalamat. Ngayon, kung ito ay marahas, namamalayan mo sa iyong kalooban na gustong-gusto mong pukpukin, batukan o batuhin ang iyong kaaway, kung namamalayan mo na napakaraming ingay sa iyong puso, sa iyong isip, halimbawa, nagsisimba ka pero sa halip na makafocus ka sa Diyos, sa Nazareno, ang iyong naaalaala ay yung nangyari sa inyo na away hanggang sa ginajustify mo na wala naman akong kasalanan doon, bakit ako ginanon? Magre-reason out ka na. Tapos kung ano-ano nang maiisip mo sa iyong sarili, ay siguro nga deserve ko naman. Magse-self-pity ka na. Kasi nga, masyado naman akong ganito, masyado naman akong ganon. O baka naman siya lang talaga. O talagang masungit lang siya, o kaya naman talagang wala siyang pakundangan sa akin. Kung ano-ano na. Ang tawag po doon ay intrusive thoughts. Hindi mo iniimbitahan, pero dumadating sa iyo. Parang bisita na nag-gate crash sa inyong party na hindi mo naman inanyayahan dumalo. Ngayon, mga kapatid, kapag ganun, maraming ingay sa iyong isip, marahas ang iyong puso, nagagambala ka, ibig sabihin nababother ka, nadidisrupt ka sa iyong mga pang-araw-araw na ginagawa, alam na natin kung saan pa ito nagmumula. Hindi na ito sa Diyos. Pero alam niyo po kung minsan, ang dating sa atin ng banal na Espiritu ay parang nanghihimasok. Samantalang ang kalaban naman ay parang sumasang-ayon sa ating gusto. Ayun ang binabantayan niya gusto mo pala siyang anuhin, gusto mo pala siyang awayin. Sige, awayin mo. Ganun. Akong bahala sa iyo. You will feel better. Pag nailabas mo yan, pag giginhawang yung pakiramdam, lolokohin ka niya Masyadong deceiving ang masamang espiritu. Ngayon, yung banal na espiritu wag mong gawin yan. Ikaw naman,
pakialam mo ba? Parang pinanghimasukan ka. Pakiramdam mo, pinangungunahan ka sa iyong buhay. Pero sa kabutihan ka pala dadalhin ng kanyang panghihimasok. Higit pa sa mga ito, mga kapatid, kailangan po nating makilala ang Espiritu Santo. Base po sa ating karanasan. Hindi lang sa ating mga natutunan tungkol sa Kanya, kundi kung paano natin nabantayan ang ating sarili na tumutugon sa Kanyang mga panukala. Paano kumikilos sa atin ang Espiritu Santo? At ano yung mga ibinunga nito dati pag sumusunod tayo sa Kanya? So empirical ang dating ibig sabihin, base sa mga nakaraan na mga datos ng iyong pagsunod sa mga panukala ng Espiritu Santo, saan ka dinala nito? Yun, katulad ng ginagawa ni Apostol Pablo. Minamahal kong mga kapatid, mabuti rin po kung medyo sensitive tayo. Pakiramdaman natin ang kanyang presensya. Ang gabay po nating tanong lagi ay kung life-giving kaya, life-giving ba ang ating experience o life-defeating? Ayon pa rin kay Apostol Pablo sa unang pagbasa, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ngayon, paano nga ba natin mabibigyan ng pagkakataong makapaghari sa ating mga buhay ang Espiritong nagbibigay buhay? Kasi kung hindi natin yan papayagan, hindi naman siya intrusive. Hindi naman siya magpupumilit. Ang kasagutan po ay kinanta kanina ni Brother Nick, ang ating kantor. Ayon po sa kanya, Alleluia, Alleluia, ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia. Ibig pong sabihin, ang pakikinig po natin pagsunod sa Espiritu Santo ang susi para siya ang makapanguna sa ating buhay. At nang tayo rin naman ay kanyang mabigyang buhay. Kaawa-awa tayo kung iba pa, bukod sa kanya, ang naghahari sa ating buhay. Anong ipagkakaiba natin sa mga dalubhasa sa kautusan at mga pariseyong kausap ni Jesus sa ebanghelyo ngayon natin? Sa aba na rin natin kung tayo ay walang sensitivity sa promptings ng Holy Spirit. Sapagkat para na rin tayong mga libingang walang tanda at nalalakaran na lamang ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Isa na po siguro ito sa pinakamasaklap na maaaring mangyari sa isang tao. Ano? Yung sinasabi ng mahal na pong Jesus Nazareno na para ka na lamang isang libingan na walang tanda at nalalakdang-lakdangan na lamang ng mga naglalakad na mga tao. Ang mamatay nang wala man lamang nakakaalala. Nang wala man lamang mag-abalang maglagay ng tanda sa iyong puntod. Wala man lamang makaupa ng 120 para may mag-lettering doon ng iyong pangalan. Lalo na po siguro ang mga wala man lamang nagdarasal para sa kanila.
Kaugnay po nito mga kapatid, ang simbahan ay naglalaan naman ng mga pagkakataon para makabuluhan nating alalahanin at pagpugayan ang mga yumao nating mga mahal sa buhay. Bukod pa siyempre sa personal nating pagdalaw, sa kanilang mga puntod at pagtitipon-tipon ng pamilya at pagsasalo-salo, alang-alang sa kanila. Mabuti po kung maipagpapamisa natin ang kanilang kaluluwa. Maalaya ng dasal ang kapahingahan nila sa kalwalhatian ng langit at maibubulong sa kanila ang pag-aadya, ibsan ng kaunti, ibsan man lamang ng kaunti, ang ating mga pinapasan. Tayong mga nakikibaka pa sa buhay. Igalaw lang po natin ang ating daliri para sa pagdadalahan natin sa isa't isa. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming salaminin sa gawa ang aming pananampalataya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagsasama-sama tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangangailangan. Umaasang pakikinggan niya ang ating mga kahilingan. Sa bawat pagdadala, ang atin pong itutugon. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Bahan, naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Sa sandaling katahimikan po ng ating mga puso, idulog po natin ang lakas loob sa dambana ng Nazareno, lahat ng mga intensyon natin sa ating pagsisimba. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may kabutihang loob at katapatan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami ay makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami ay iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iniluluhog po namin sa dakila mong kabutihan sa lahat na kami ay gawin nyo ring makasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na ang lakas, pag-asa at kagalingan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong kinakayanan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus